Brought to you exclusively by New Best Ever Sunsilk by Sun Cellular, a Tiger Energy Biscuit. Yung lalaking tetestigo sana, nakita ko na siyang kausap si Doc Charity. Ano kaya kaugnayan nila sa isa't isa? Nakakainis talaga. Naandun na nga nakawala pa. I know someone who works for the LTO. Pwede natin matrace kung saang address naka-register yung kotse niya. And once malaman natin kung saan nakatira yung kaibigan ng Lawrence na yun, madali natin siya mahahanap. Ano na namang gimmick to, Lawrence? Vivian. Kailangan mo makinig sa akin kasi ito ang totoo. Kaya sana maniwala ka. Vivian. Hindi ako si Lawrence. Ako si Arthur. Hindi pa ba nangukuha ng contacts mo yung address? Ang tagal naman ni Hazel. Sige, balikan na lang kita kaagad, ha? Salamat. Oh, nandito ka sa opisina ko at kung ano-anong inaatupag mo. Ma-follow up lang. Alam mo, April, naiintindihan ko na gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo. Pero sana, kapag nandito ka sa clinic, try to focus. Trabahong isipin mo para hindi naman tayo mapahiya sa ating mga pasyente. Yes, ma'am. Ma'am, excuse me Yes. po. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sino? Sige, Summer. Iwan mo na kami. SPO1 Castro, what brings you here? Doc, alam ko na kung saan ko nakita yung taong gusto sanang tumestigo sa kaso ni Eman Perez. Sino? Yun din ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Gusto ko rin malaman kung sino. Nakita kong kausap mo siya. Kaya sigurado ko kilala mo siya. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo kung sino yung lalaking yun. Sino siya, Doc? Ano kaugnayan niya sa kaso nila Eman at Arthur? Please have a seat. I'm sorry, pero hindi ko kilala ang taong sinasabi ninyo. Alam kong nagsisinungaling ka, Doc. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung taong nakita kong kausap mo. You know what, officer? Dito sa klinik na to, maraming taong pumapasok at lumalabas. Marami akong nakakausap. Ngayon kung meron kayong pangalan, bigay mo sa akin. Hahanapin ko sa file namin kung naging pasyente ko. At kung hindi ko kakilala, pwede ba? Tigilan niyo na kami. Marami kaming trabahong ginagawa dito. May tinatago kayong dalawa. Kung ako sa inyo, habang maaga pa, sabihin niyo na yung katotohanan. Dahil kung hindi, pati kayo makakasuhan at makukulong. Are you threatening me? I'm sorry, but I also know my rights. At pag wala kayo napatunayan, ididemanda ko kayo ng harassment. So, officers, will you please get out of my office? Okay, Doc. Pero itong tandaan ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng buong katotohanan sa kasong to.
Pupuntahin na pala kala doktora. Nagsisinungaling yung mag-ina. Kilala nila yung witness kahit alam nilang estado ko na sila. Alam mo kung ano ibig sabihin na to? Tinatago sila. At alam nilang malapit na ako sa katotohanan. Oh my God, Ma. Namumukhaan nila si Lawrence. Kilala nila si Lawrence. Will you please calm down? There's nothing to worry. What if huntingin nila si Lawrence? Tapos si Arthur, ituro niya tayo. Anong gagawin natin? Katulad ng ginawa niya, pumunta siya doon, di ba, Ma? O ano sasabihin niya? Na siya talaga si Arthur at hindi siya si Lawrence? Eh, sino naman ang maniniwala sa kanya? Walang nakakaalam ng katotohanan kung hindi tayong dalawa lang. Wala siyang makukuhang witness. No one will vouch to his claims. Ikaw si Arthur. Tama na, Lawrence. Ano na naman Ako nga si Arthur. Vivian, nagsasabi ako ng totoo. Marami ako alam tungkol sa atin. Babe, ang tawagan natin sa isa't isa. Nagkakalala tayo nung mag-enroll ka. Diba? Med student ako. Incoming freshman ka. Tama na. Tapos, umuulan nun. Sumilong tayo sa jacket ko. Tumawid tayo sa kabilang building. Tapos pagkatapos mo magbayad ng enrollment. Tumigil ka na, sabi. Bakit ginagamit mo pa si Arthur para bulain ako? Alam naman natin lahat eh. Patay na si Arthur. At hindi ikaw siya, kaya pwede ba? Tama na. Tama na yung pambobola mo.